Iba po pala ang feeling kapag scholar ka. Hindi naman po yung hinahabol mo yung pera. Yung hinahabol mo po dun, makakapag-aral ka na, makakapagpatuloy ka na. Ako po si Julian Buryo, isa po akong angkop scholar. Yung pamilya po namin, simple pero masaya. Pagka po tinatanong ako kung anong klaseng pamilya kami, yun lang po yung lagi kong nasasabi. Ako po yung anak na siguro po gagawin lahat para makatulong. Medyo mahirap po talaga kasi yun, kailangan pong magtrabaho ni na mama at papa. Tapos po ngayon, ang tulong ko lang is sa tindahan po. Yun, school, bahay, tindahan. Mahirap po kasi hindi stable yung trabaho ni papa tsaka ni mama. Si mama po, ayan, naglalabada po siya doon. Ako si Suleta Buryo, nanay ni Julian Buryo, 47 years old. Hirap ang buhay namin kasi nga wala naman kaming tinapos. Nagkaroon kami ng 4 na anak na medyo masabi din natin na magagaling sa school. Si Julian magsi-second year. Sa St. Benilde, proud po kami kasi napasok siya doon sa tulong po ng angkop. Since high school si Julian, nag-start na po siya, naging scholar na po siya ng angkop. Sila po kahit kulang sila sa mga gamit, kulang sa baon, talagang sinisikap nila na mapabuti ang pag-aaral nila dahil alam ko naman na nararamdaman nila kung gaano din kami kaporsigido nilang mga magulang para makapagtapos sila ng pag-aaral. Ako po ay isang labandera. Bali, 6 years na po akong nagtatrabaho bilang labandera at saka planchadora po. 3 times akong naglalaba, tapos 1 day akong namamalansya. Kumukuha ng sabon. Mahirap po kasi kagaya nga sa amin, wala kaming natapusan, mahirap maghanap ng trabaho. Bilang labandera po, konti lang naman ang kinikita. Tapos ang husband ko nga, as a helper, mababa lang ang sahod tapos nangungupahan pa kami. Hirap po kami talaga sa pagkain, sa upa ng bahay, at saka yun sa pang-araw-araw namin na pangangailangan. Konti lang talaga kasi 2,000 yung monthly ko. Kung hindi ako makapag-extra, kulang talaga din. Tapos yung sa mister ko naman, 350 a day niya. Kasi helper lang naman, hindi lang naman siya makakuha ng maganda-gandang trabaho. Kasi yun nga, as helper kasi malaki na nga yung 350. Bilang isang magulang, masakit. Hindi po kasi namin ma-provide yung pangangailangan ng aming mga anak, lalo na po yung baon. Pero hindi po kami nawalan ng pag-asa, gumagawa po kami ng paraan, kaya nga pinasok ko pong paglalabandera kasi wala na po talagang ibang makukuha na pagkakitaan. Ako po si Joel Boryo, 46 anyos na po ako ngayon. Ako po ay ang ama ni Julian Boryo. Dito ako ngayon, nagtatrabaho sa loob ng machine shop na to para matustusan din yung pangangailangan ng mga anak ko sa kanilang pag-aaral. Masasabi ko po na yung si Julian, yung isang klaseng bata na talagang masasabi mong wala kang tulak kabigin kasi nga kung tungkol sa pag-aaral niya ay wala ka po talagang masasabi dahil siya po yung bata na
talagang pagdating sa eskwelahan, talagang porsigido talaga. Kahit na sabihin mong walang almusal kung minsan, walang baon, at saka butas yung sapatos. Kaya hindi namin siya nakikitaan na yung talagang pinanghihinaan, yung talagang parang nag-aalinlangan, yung parang nagtatanong sa sarili kung bakit ganun yung buhay nila, yung parang makikita mo sa bata na ay ayoko na ipagpatuloy yung pag-aaral kasi ganito kahirap yung buhay namin. Hindi ko siya nakikitaan ng ganun. Kaya siguro parang hindi ko mapapaliwanag kung anong klaseng tuwa o anong ligaya yung nararamdaman ko dahil nagkaroon kami ng anak na katulad niya. As a student po, hindi naman po sa mahilig mag-aral pero madalas po kailangan ko po talagang mag-aral. And then siguro po kinahihiligan ko na rin minsan. Naranasan ko po ilang beses po, especially nung elementary. Hindi po kami nakakapagbaon. Wala po talaga kaming baon. Kahit biskwit, kahit pera. Ang ginagawa po namin, tubig. Basta po may dala kaming isang bote ng tubig. Yung tubig lang po talaga yung pantawid namin sa araw-araw. Tapos po, pagkatapos ng klase, kailangan umuwi po kami kaagad kasi doon lang po kami babawi ng kain. Pag po naman kasi wala kang baon, hindi naman po ibig sabihin nun na hindi ka napapasok. Kasi hindi naman po namin hinahabol yung baon para lang pumasok. Gusto po namin is makapagtapos. Pag hindi po nakapag-aral, alam ko mahihirapan po kami. Yun nga po, kalagitnaan ng high school and then nung third year high school po ako, na sabi nga po na pasok ako angkop scholar, tas po yun. Biglang pumunta po si mama sa school. Nung sinabi po na angkop scholar po ako, talagang natuwa po ako. Parang biglang yung lungkot, sobrang lungkot, parang napalitan ng saya kasi nga po, answered prayer po talaga. Ang scholarship po ng angkop, siyempre po, financially, nagbibigay po sila sa amin ng pera. So, meron po kaming transportation allowance, and then, binibigyan po nila kami ng school supplies. Malaking tulong po talaga yung maging scholar ka ng angkop. Idol ko po, family ko po, yung parents ko po. Humahanga po ako kasi unang-una, kahit po sobrang hirap ng buhay namin, nagagawa po ng paraan, parang nagugulat na lang po kami kasi, syempre po makikita mo yung situation nyo, ganito, parang mamroblema ka, hala, paano yung pagkain natin, pamasahe kinabukasan, parang pambaon kinabukasan. Magugulat ka na lang po, biglang gigising ka, or magugulat ka pag lingon mong ganyan, may pagkain na. Magugulat ka po pagising mo, o ito na pamasahe mo, ito na pambaon mo, sobra-sobra pa po. So, sobrang humahanga po ako sa kanila sa sobrang tiyaga po nila. Kala ba rin nilagay mo sa plastic? Gawin niya lahat. Ang angkop po is partner po nila ang Benild. So yun po, parang ang gagawin lang po namin, mag-exam ka lang po doon, tapos wala ka na pong poproblemahin. Intuition po, bayad na. Unang punta ko po doon sa Benild is nung kukunin ko po yung confirmation letter na parang nakapasa po ako doon. Tapos po doon, parang doon pa lang po sa situation na yun, naka-encounter na ako ng mga, yun nga po, yung mga rich kid nga po. Tapos malalaman ko po, pagpasok ko pa ng room, wow, ang gaganda ng mga damit nila, signature clothes, yung mga gadgets po nila, mga bago talaga. So yun po, natakot talaga ako. Pero hindi ko naman po masasabi na parang nag-adjust ako ng malaki. Parang ganun pa rin naman po ako, hindi po ako nagbago.
Opo, mayayaman sila. Pero po sila yung tipo ng mayayaman na hindi yayamanin kumilos. Ang nakakatawa po dun, nakita po kasi nila ako na nagbabaon. Tapos parang po tinanong nila ako, ba't ka nagbabaon? Sabi ko po sa kanila, syempre yung pera, parang binabudget pa po. Tapos bibili ako ng pagkain sa school, ang mahal-mahal ng pagkain sa school. Hassle pa kasi po minsan may pila. Kinabukasan, nagbaon na rin po sila. Tapos sabi ko, ano, tropang baon na ba tayo? Tapos yun po, lagi ko na po silang kasakasama, kumakain po kami, may mga baon kami. Hanggang sa dumami po kami, nagbabaon na rin po yung iba. So yun po, parang nakaka-overwhelm lang sa part ko kasi yung parang dati ko pong takot na mga mayayaman sila. Hindi naman po pala dapat na nilalahat natin na yung mga mayayaman po may ganitong ugali. Itong area na po kasi dito ko ginagawa yung mga bagay na hindi ko magagawa sa bahay kasi nga po wala kaming computer. Hindi pumasok sa isip ko kung paano nakapasok yung anak ko sa St. Benilde kung hindi sa tulong ng Angkop Scholar. Dahil wala kaming kakayahan na financial para panggastos sa pag-aaral dyan. So, ang laking pasasalamat namin na isa siya sa nakuha sa Angkop Scholar. Ako ay si Efren Bitompong. Ako ay ang Education Coordinator ng Angkop, CFC Angkop. Napakaganda na pangalan ng Angkop. Ang ibig sabihin nito ay Answering the Cry of the Poor. Isa ito ay tumutugon sa misyon ng Couples for Christ sa Building the Church of the Whole. Ang Angkop ay nagpapaaral ng mga bata sa pamamagitan ng education program. Gumagawa siya ng mga bahay para sa mga mahihirap. Siya po ay tumutulong sa mga nasalanta ng bagyo at meron din itong healthcare program. May mga special partnership tayo na kung saan ang ating mga bata ay nag-aaral, katulad sa De La Salle College of St. Benilde, nagbibigay sa atin ng libreng tuition fee na kung saan ang bawat taon ay nagkakahalaga ng 200,000 ang isang bata para makatapos sa isang 3 semestre. No? Bukod dito, dahil mahihirap ang mga bata, tumutulong naman ang Angkop, tinutugunan niya pangailangan ng mga scholars namin sa De La Salle College of St. Benilde sa pamamagitan ng allowances. Yung faith po kay God sa Panginoon po, masasabi ko po na amazing siya. Simula po nung naging Angkop Scholar po ako, opo, sobrang parang mas nakilala ko po siya. Tapos yun nga po, sa under Angkop po, meron kaming mga values formation, may mga teachings din po, tapos meron din po kaming activities and gatherings doon. So, parang ang nangyayari po, habang tumatagal, lumalalim, nakikilala ko po siya lalo, and parang nangyayari po ngayon, siya na lang po talaga yung sandigan ko. Sa kanya lang po talaga ako umaasa, bukod po sa family ko. Para sa akin po, ang education po, ito po yung parang foundation mo para sa magiging buhay mo. Ito yung tutulong sa'yo para maging mas established yung career mo, maging mas stable yung magiging future mo. Marami po kaming Angkop Scholars, hindi lang po ako. Basta po, kaya mong i-pursue yung pag-aaral mo, willing ka and eager kang mag-aral, sure na pasok ka sa Angkop Scholarship. Ako si Jim De La Cruz, 19 years old and isa akong proud Angkop Scholar. Ang kinukuha ko pong course ngayon is Bachelor of Arts in Multimedia Arts. Nung pumasok ako nung college, sobrang iba to. Sabi ko, hala, anong surroundings to, ganyan. Parang puro lahat, mayaman, classy. Parang ang hirap mag-cope up. So yung grades ko nung first term, medyo mababa kasi parang syempre galing akong public school tapos biglang naging ganun yung culture shock. Kailangan mong mag-cope up ng maraming bagay. So sabi ko, sige, babawi ako ng second term kasi gagalingan ko talaga. Tapos nung nag-second term na, wala pa din kasi may math. Weakness ko kasi yung math. So sabi ko, sige, third term, bawi pa. So yun, nag-DL ako, praise God. Kasi sobrang sineryoso ko talaga yung term na yun eh. Tapos hanggang ngayon po, praise God talaga kasi consistent din Smeister pa rin po ako hanggang ngayong term. And sana talaga kung bibigay ni Lord, running for flying colors po, this magtatapos ng college. Nung fourth year ako,
pumunta po yung coordinator ng angkop dito. Tapos sabi, mag-try daw po ako mag-exam sa Benil. Tapos tiningnan po yung grades ko, okay naman daw po. Hindi ko po talaga in-expect lahat to na makapag-aral ako sa Benil kasi nahirapan po ako sa exam. Hindi ako si Jim na maraming pangarap, hindi ako yung Jim na gustong maging ganito, hindi ako si Jim na maraming goals, kung hindi rin ako na gabayan, naturuan sa Youth for Christ, natulungan ng angkop, and nabibigyan ng daily messages ni Lord na, Jim, magiging ganito ka kung susundan mo lang yung mga tinuturo ko sa'yo. Ako po si Sofia Cacam, Director ng Student Grants Office ng De La Salle College of St. Benilde. As of now, we have 2,470 scholars. 40 are from ANCOP. The partnership with ANCOP Foundation was in 2012. We helped them with their adjustment. So in collaboration with our counseling center, mayroon silang adjustment activities, seminar on how to adjust, how to cope with their classmates here who come from affluent families. And then, paano manatili ang mga paasa sa lupa. It's good to note na yung social mix ng college ay nakakatulong pareho sa mga scholars namin na mahirap at sa mga estudyante namin na mayayaman. Kasi pag yung kunyari meron na trip outside of Manila, kunyari sa Ilocos, that's like 12,000 ang babayaran ng bawat isa. Eh yung scholar, hindi niya kakayanin kasi wala naman talagang maibigay yung parents. Nag-chip in yung mga kaklase for that kid to be able to join them. Natututo silang mag-share, tumulong. Nung first day, niyaya ko silang kumain sa parang karinderya, ganyan. So, G naman sila kasi tipid. Parang yung nasamahan ko kasing group, mayaman sila pero parang yung yaman nilang yun is binavalue nila yung pinaghihirapan ng magulang nila. Tapos sobrang nag-iba yung perspective ko sa kanila na hindi porket mayayaman, ganun sila kataas. Yung tingin nila sa ibang tao is ganun na. Hindi. Sobrang naging mabuti silang instrument ni God para sa akin. Alam mong, I'm with the good friends. Thank you, Lord, for ito yung naging tropa ko ng college. Ako nga pala po si Jaime de la Cruz. Ako po yung tatay ni Jim Martin. Nandito po tayo ngayon sa Eton Centuries. Dito po yung hanap buhay namin. Nagtitinda po kami ng gulay rito. Ito po yung pang lingguhan. Tuwing araw lang po ng linggo ito ginaganap. Wala po kaming pwesto sa palengke. Tuloy minsan nagde-deliver po ako ng gulay sa mga bahay-bahay. Tuwing araw lang po yun ng Webes. Masasabi ko na kung sinatanong mo na kompleto, na hindi naman, para sa akin hindi siya kompleto kasi parang kulang pa rin yung mga binibigay ko dun sa mga anak ko At ako ngayon nagpapasalamat dahil yung aking anak na si Jim Martin ay naging scholar. Na nagagawa ko naman aking magagampanan. Kaya lang talagang kumbaga sa talagang kinakapos pa rin kahit paano. Para sa akin, sabi ko na isang blessing ito sa akin, hindi lang sa akin, kundi sa buong pamilya ko dahil talagang ang laki ng bagay na naitutulok ng angkop sa aking anak. Lalo na sa kanyang pag-aaral. Ay hindi ko siguro mapapag-aral yung aking anak. Talagang napakahirap dahil siguro sa sitwasyon ko, patay na po yung aking may bahay Na talagang masasabi ko na hindi ko talaga kakayanin yung pag-intuition, yung pag-aaral ng aking anak. Isang pagkakataon na ito, di ba, na para ipagpatuloy nila yung kanilang pag-aaral, di ba? At para sa kanila lang naman ito Unang-una, nagpapasalamat ako sa ating Panginoon, di ba? Dahil, siyempre, kung di sa Panginoon, talagang hindi niya bibigyan din ng lakas ako at yung mga anak ko na para ma-achieve niya itong pag-aaral niya na ito. Kaya ako masasabi ko na proud talaga ako sa achievement ng anak ko, lalo na si Jim Martin.
siguro struggle din yung schedule minsan na 8 a.m. yung pinakamaaga tapos 9 p.m. yung labas kasi sobrang puyat talaga. Yung parang hanggang sa jeep nagbabasa na ako ng libro, ganyan. Sa LRT din para lang yung time na pang commute ko, parang may something na productive akong nagagawa. Tapos siguro ibang struggle din, siguro yung bakit sila meron, ako wala. Yung ganong bagay. Yung parang sabi nila, bakit libre lang mangarap, pero bakit ang mahal ng ibang pangarap? Tipong sila nakakagawa na kasi marami silang equipments, ganyan. Siyempre kasi yung course ko, multimedia arts, so kailangan din ng investment. Siyempre, kailangan mo ng gamit, diba? Ako, nanghihiram din ako sa school kasi pwede naman. Kunwari, sa mga editing, ganyan, rendering, nagsistay din talaga ako sa school, sa mga club, kasi mas mabilis talaga doon, tapos mas mabilis din yung internet. So, tiyaga lang talaga. At saka, open naman yung school talaga for mga ganong bagay. So, ginagamit na lang din po namin. Pagka-graduate ko, sige, ako bibili para sa sarili ko. Yun yung motivation ko na, oo, ang hirap. Pero pag nakagraduate ako, sobrang mag-invest talaga ako kasi gusto ko siyang i-push yung pangarap ko na yun. Siguro, na-realize ko lang na sabi ni Lord, you can have the things you need, but not you want. Tiis lang talaga kasi darating din yung araw na mas okay yung galing sa sarili mo, yung pinaghirapan mo yun kasi sobrang sarap sa feeling na pinaghirapan ko to tapos nakuha ko to, ganyan. Parang dati nagsastruggle lang ako dito pero ngayon na-enjoy ko na siya kasi may blessing ni Lord and alam kong ginagabayan niya ako. Yung goal ko na malapit na talagang graduate, yun, sobrang magiging proud na talaga ako doon na unang graduate ng pamilya, proud scholar. Education is power mo. Kung may education ka, may natutunan ka, willing ka pang matuto, yun yung magagamit mong power para mas mag-grow pa sa ibang mundo. For my fellow Angkop scholars, hindi porket nakakulong ka sa concept ng pagiging mahirap ka na. Angkop is a way, is an opportunity na para mairaos tayo sa buhay. And grab that opportunity kasi hindi lahat ng bata ngayon is mapalad mabigyan ng ganong opportunity. Iset mo yung pagiging mahirap, yung pagiging kapos natin sa buhay na para makaahon ka sa mga pangarap mo. Make every blessing count. Tapang lang ng loob, as in, kaya yan talaga. And wag din syempre kakalimutan kung saan nagsimula ang lahat. Ako si Jim Martin de la Cruz at ito ang aking istorya. Ako si Julian Buryo at ito ang aking istorya.